Magandang umaga, Pilipinas! Live mula rito sa Pag-asa DOST, si Harry Bayona para sa ating ulat panahon. At para nga naman maliwanagan tayo sa asang lagi ng ating weather ngayong bisperas ng Pasko. Atin po makakapanayam si Pag-asa Weather Forecaster Alzar Aurelio. Good morning, Mr. Aurelio. Good morning sa iyo, Harry, as yan din sa ating mga televiewers. Alright, Mr. Aurelio, ngayon nga po nararanasan yung winter sa Northern Hemisphere. So ito dagdag kaalaman lang po para sa ating mga kababayan. Nalaman po natin na ang form ng precipitation during winter ay snow. At dagdag kaalaman lang po, no, ang snow o snowflakes kung susuriing mabuti ay may magkakaibang hugis at patterns at sinasabi ring no two snowflakes are alike. Ano po bang dahilan sa likod nito? Bakit nga ba magkakaiba itong snowflakes na pumapatak mula sa langit? Tama, at totoo po yan ng bawat snowflake hindi makakaparehas. Bakit nga po? Dahil may kinalaman po dyan sa temperature. Halimbawa po, ang snowflake at sabihin natin isang triangle. Sa bawat side po niyan ay nakakaranas ng iba't ibang temperature. Sabihin po niya sa isang side ay nakakaranas ng minus 5 degrees Celsius, pero sa kabilang side naman ng triangle ay nakakaranas ng minus 3 degrees Celsius. Alright mga kababayan, atin po narinig kay Mr. Aurelio, no, ang dahilan kung bakit nga ba magkakaiba yung mga snowflakes dahil nga po yan sa temperatura. So sabihan niyo po sa mga kamag-anak niyo po yan sa ibang bansa na may snow, no, na magkakaiba nga po ang snowflakes at no two snowflakes are alike. At Mr. Aurelio, balik po tayo sa usapin ng weather conditions sa ating bansa. Patuloy bang magdudulot ng pagtataas ng gale warning ang hanging amihan at anong mga baybayin po ba ang saklaw ng nasabing babala? Tama, at meron pa rin tayong gale warning dahil po yan sa epekto ng amihan or northeast monsoon. At doon pa rin sa buong seaboards ng northern Luzon at ganoon din ang eastern seaboards ng central, southern Luzon at ganoon din ng eastern Visayas. Ang mga lugar po na nakakaapekto o naapektuhan ng gale warning, ito yung Cagayan Valley, Ilocos Region, Cordillera at ganoon din sa Quirino, sa may Aurora, Quezon, Bicol Region at ganoon din sa Leyte and Samar provinces. So ang inaasahan po natin taas ng alon ay mula 3.4 hanggang 5 meters. Kaya babala po sa ating mga kababayan sa mga lugar na aking nabanggit na maging wag munang pumalaot, lalo na po ang ating mangingisda, kasama na rin ang maliit na sakyang pandagat. Alright, Mr. Aurelio, kasabay po ng pag-iral ng northeast monsoon ay nakakaapekto na rin ang trough ng low pressure area hanggang sa southern Luzon. Partikular na po yan sa Quezon at Bicol Region. Bakit tila nag-extend po itong trough ng LPA at nahahagip pati yung southern Luzon? Ano po bang dahilan sa likod nito? Ang katunayan nga itong trough ng low pressure area ay hanggang dito lamang po sa Mindanao. At nakakaroon po ng wind convergence na tawag po natin. Isang easterlies na dito nagagaling, naapektuhan niya ang Bicol Region at meron ding isa pang southeast, hangin na mula sa southeast, kung saan nagkaroon ng convergence at nagdudulot ito ng pagkaulapan dito sa Bicol Region at ganoon din sa eastern Visayas. Alright mga kababayan, clarify lang po natin yun ha. Ito pong trough ng low pressure area hanggang Mindanao lang po ang saklaw nito. Kaya nga lamang po, yung mga nararanasan natin pag-ulan dyan po sa Southern Luzon ay dulot po ng tinatawag natin na wind convergence. Mr. Aurelio, inaasahan po ba natin papasok itong LPA na ito sa bansa at magiging isang bagyo? O posible ba itong malusaw? Ano po bang senaryo yung ating tinitignan hinggil sa nasabing sama ng panahon? Hindi po papasok itong low pressure area. Katunayan po, itong low pressure, napakalayo niya. Nasa bandang south ng Mindanao at napakalayo niya. At malabo po na pumasok sa PAR at hindi ito magiging bagyo. Alright, magandang balita po yan. So asahan po natin na bukas, araw ng Pasko, wala pong magiging bagyo sa Philippine Air Responsibility. At yan nga po dahil itong LPA na ito ay maliit po ang tsansa na pumasok sa ating bansa. At Mr. Aurelio, bilang panghuli, anong lagay po ba ng panahon ang maaasahan bukas sa buong bansa? Araw ng Pasko. Ayon po yan sa Special Weather Outlook for Christmas na inilabas ninyo dito sa Pag-asa. Sa mga oras ito ay halos buong bansa na yung nakikita ay may mga kaulapan at may mga nakakaranas ng mga pag-ulan sa ilang bahagi ng ating bansa. Kaya para sa araw nito, ang Bicol Region kasama ang Quezon Province ay makakaranas po ng maulap na may mga moderate to occasionally heavy rains at thunderstorm. Kaya paalala po sa mga kababayan sa Bicol Region at ang sa Quezon Province na maging alerto sa mga posibleng flash flood at landslide. At doon naman po sa may buong Visayas, sa Davao Region, Caraga, Northern Mindanao, kasama na rin ang Aurora Province, ay maulap din po pero light to moderate rains at thunderstorm. At lalabing bahagi na ating bansa kasama Metro Manila, yung makikita ay inaasahan pa rin natin ang bahagyang maulap hanggang sa maulap ng kalangitan na may mga isolated lamang pong pag-ulan or thunderstorm.
Alright, maraming salamat bilang Pangulo Mr. Aurelio. Bukas po, ano bang magiging lagay ng ating panahon? At mga bili na lang din po para sa ating mga kababayan, especially dun sa makararanas ng maulang panahon. Tama po, bukas po inaasahan pa rin natin dito sa bandang Mindanao ay makakaranas po ng pag-ulan dahil nanatili pa rin itong trap ng low pressure area. At doon naman sa eastern section ng Luzon at ng Visayas tulad ng Isabela, Cagayan, Quezon, Aurora, Bicol Region at yung Leyte and Samar provinces. Ay dahil po yan sa amihan at yung easterlies o wind convergence ay magpapatuloy po ulap ng pag-ulan din po dito sa mga lugar noon. At paalala po na patuloy tayo maging update sa ating weather dito sa Panahon TV at ganoon din sa Pag-asa. Alright, maraming salamat at advance Merry Christmas sa Mr. Aurelio at mga kababayan. Atin nga pong nakapanayam sa Pag-asa Weather Forecaster Alzara Aurelio. Magbabalik po ang ating ulat panahon makalipas ang isang paalala. Teng, ang package. Ma'am, sabi ng Air 21 on the road na. Ano, Teng? Ang package. Ma'am, sabi ng Air 21 na receive na. Okay, very good. Basta padala, sagot ka ng Air 21. May real-time delivery updates via text para worry-free ka. Teng, ang package, napadala mo na? Yes, ma'am, sa Air 21. Sa Air 21, sagot ko, padala mo. At iyan po muna ang latest mula rito sa Pag-asa DOST. Para mag-updated tayo palagi sa lagay ng ating weather, please like our Facebook page, panahon.tv, or you can also follow us on Twitter at Panahon TV. Ang ating website pwedeng bisitahin, it's www.panahon.tv. At ngayong bisperas ng Pasko, umulan na umaraw man, I'm the man. I'm your weatherman, Harry Bayona, nagpapaalalang tiwala lang. May tamang panahon ang bawat pagkakataon. At ngayong alam na natin ang lagay ng ating panahon, puntahan naman natin ang lagay ng ating mga kakalsadahan natin sa atin ni Haji Camino. Haji?